Kaway-kaway, high blood is waving, charing. Nasa taas nga ako at kasalukuyang nag-e-edit ng biglangan dumating si Criminology kahapon. Sumideline nga yan kahapon at nag-extra nga na isang araw sa may construction. Inabutan nga niya ako ng 200 at parang ayoko pang tanggapin pero sabi niya ipandagdag daw ng baon ng kanyang mga kapatid. At yung natira nga sa kanya ay panggas daw niya at pambaon niya. Ay bang laking bagay nga nung pag-sideline niya dahil bukod sa may baon na siya ay may dagdag din baon ng kanyang mga kapatid. At kaya naman pala nagkukumahog pag-uwi at pagpaligo ay may aatanan pa nga daw siyang online class. At kinabukasan nga bali kanina ay maaga nga akong pumunta sa aming suki para nga ako'y makabili nitong pantay pitcho or tinatawag na ribs. Maaga talaga akong ginigising ng aking inay para nga makabili at makapili ng sariwang karne. Dahil kung tatanghaliin ka nga, aba ay wala ka ng aabutang karne doon. Ilalaga nga namin iyan kaya nga sabi na aking ina ay bumili ka rin ng mais, pechay at saka nga repolyo. Pero wala siyang mais at repolyo kaya nga pechay lamang ang aking nabili. At pag uwi ko nga ay dito naman ako tumingin ng gulay sa may talipapa sa may kanto pero nagtanong ako ay wala nga daw siyang mais at pati na nga repolyo. At dahil wala nga akong nabili ay umuwi na nga ako at habang naglalakad nga ako ay nag-iisip nga ako kung saan ako bibili pa ng gulay. At habang nag-aantay nga kami dahil baka nga merong maglakong gulay ay nagsalang nga muna ako ng sinaing. At habang nakasalang nga ang aking sinaing ay tinignan ko muna ang aking mga baby kung okay pa ba sila. Charing. Abay lagi kong kinukumusta at kinakausap pa mga yan kahit nga kapag halimbawang kakain ang tawag ko nga dyan ay mga bunso. At kahit ang mga anak ko pagkagaling sa eskwela yan muna ang unang kukumustahin bago ikaw. Charing. Hindi ka tatanungin yan kung kumain ka na ba pero ang mga aso itatanong niya sa'yo kung mama pinakain mo na ba ang mga aso. Ay di ba't bang galing? Charing. At pagkatapos ko naman kumustahin ang aking mga bunso, ay tinawag naman ako ng aking inay dahil ihalo ko nga daw itong manok dito sa may pantay pitcho or sa ribs dahil nga si Criminology ay hindi nga kumakain ng karne. Kumakain siya ng karne pero baboy ay hindi siya kumakain kaya nga sabi na aking ina ilagyan ko daw nga ng manok. Pero hindi rin naman namin ay halo yung manok dahil nga mag-iiba ang lasa dahil di ba at pag naglalaga tayo ng manok ay nilalagyan natin ng luya. Kaya nga ang nangyari ay hindi na nga namin inihalo ang manok at pinirito na nga lang namin. At nang maluto nga ang aming sinaing ay hinugasan ko nga lang itong karne at isinalang ko na nga para nga palambutin. Uling lang sana ang gagamitin ko sa pagluluto dahil baka nga maulingan itong kaldero pero hindi nga kakayanin kaya nga ayan sinuksukan ko nga ng mga kahoy. Baka nga kasi kapag uling ang ginamit ko ay bukas pa ito maluto at bukas pa kami makakain. Charing. Ay mabilis naman talagang makaluto kapag kadi kahoy yun nga lang mag-iisis ka ng maitim na kaldero. At dahil wala na nga kaming mabila ng gulay ay pechay na nga lang aming iyahalo pero sabi nga ng kuya ko ay meron daw siya doong isang pirasong mais kaya nga kinuha na namin at amin ngang iyahalo sa nilaga. Pinagpira-piraso nga lamang yan ng aking inay para naman daw lahat ay makatikim. At nung mahiwa na nga ng aking inay ang mais ay eto nga nilagay ko na para sabay na nga silang lumambot ng karne. Hindi nga kasi masyadong mahilig ang mga bata sa gulay kaya nga kapag naglalaga kami ng karne talagang nilalagyan namin ng mais para yan na nga lang ang pinakagulay nila. At nung medyo matagal na nga siyang kumukulo at hindi na nga siya sumusubo ay tsaka ko nga lang yan nilagyan ng sibuyas pati na nga ng paminta. Kasi nga dati kapag naglalaga kami sinasabay na namin ang pamintang buo pati na nga ang sibuyas pero ang nangyayari nga kapag nga sumusubo ay nauubos din at nawawala. At nilagyan ko na nga rin pala yan ng Ajinomoto para nga mabilis lumambot ang karne. Tinakpan ko nga uli para palambutin pa ang karne at pagkatapos nga ipinuno ko na nga iyan ng sabaw. At nilagyan ko na nga rin pala yan ng asin pati na nga ng pork cubes para naman lasang-lasa sa sabaw. At pagkalipas nga ng kalahating oras ay eto nga tiningnan ko nga kung talagang malambot na. Ay malambot na kasi nga ang gusto ng aking ina yung pag nginunguya mo ay matutunaw na raw sa bibig. Charing. Nilagay ko na nga rin pala ang pechay at maya-maya nga ay eto nga hinango na namin at kumuha na nga ako na isang tasa. Medyo nahihiya nga ako kasi parang mas marami pa yung nakuha ko kaysa sa natira. Nakita nyo ba yung aking naipos kanina? Ganun karami yung nakuha ko at nakakuha pa nga kami ng ekstrang sabaw at 4 na pirasong laman. Ay di ikaw na ang may paluto. Charing.
Ay kain na po tayo, salamat po sa aming kapitbahay at lagi kaming may ulam. At maya-maya nga ay nagising nga si Criminology at nagtatanong na nga kung ano yung ulam. Ang sabi ko nga ay nilagang baboy, aba ay nangiwi. Ang sabi nga niya, alam nyo namang hindi ako kumakain ng baboy, ay anong iuulam ko? At nung pinakita ko nga sa kanya yung pritong manok, yung ngiwi niya ay napunta nga sa ngiti. Ay yun lang, salamat.